Kung natatandaan niyo po, for the past 2 times na nag-aaral tayo, God's sovereignty in the affairs of men in chapter 1 of Ezra. And in chapter 2, natutunan natin ang katapatan ng Diyos sa buhay ng kanyang bayan. And now we enter into Ezra chapter 3. And this time we will be reading from just a portion of Ezra chapter 3 verses 1 to 3. And then we'll jump to verse number 11. So if you have your Bibles, turn with me to Ezra chapter 3, verses 1 to 3, and then verse 11. It says, "And when the 7th month had come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered together as one man to Jerusalem. Then Joshua the son of Jozadak and his brethren the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel and his brethren, arose and built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. Though fear had come upon them because of the people of those countries, they set the altar on its basis, and they offered burnt offerings on it to the Lord, both the morning and evening burnt offerings." Verse 11, "And they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever toward Israel. Then all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid." Doon po natin kinuha yan, especially the first part, when God's people worship as one. Kapag ang bayan ng Diyos ay sumamba sa Diyos na nagkakaisa. And so may the Lord bless our short time of study of His Word. Ang Ezra chapter 3 can be divided into two simple parts. First of all is the worship restored at Jerusalem. Yung pagbabalik ng pagsamba sa kanilang syudad na Jerusalem. And then secondly is the restoration of the temple begins. Ito na yung pagsisimula ng kanilang pagtatayo ng temple. Now, bago nila maitayo ang templo, malaking gawain yan Kailangan muna turuan sila ng Diyos paano sumamba, especially as a people. Doon sisimulan ng Diyos sa kanila. So as we go to the first part, worship restored at Jerusalem from verses 1 to 7. Now, sabi dun sa unang bahagi ng verse 1, "And when the 7th month had come." Mahalaga itong 7th month na ito sapagkat ito rin ang pagkakataon kung saan ang bansang Israel nagdiriwang sila na maraming mga feasts. Dito nila sineselebrate yung the Day of Atonement, the Feast of Trumpets, and the Feast of Tabernacles. At alam natin, pag feast sa bansang Israel ay talagang pagpupuri at pasasalamat sa totoong Diyos. Now, sabi doon, nung dumating yung 7th month, the children of Israel were in the cities, and people gathered together as one man to Jerusalem. That's the key word. They gathered together as one man. Unity. May pagkakaisa sila. Marahil sa isip, sa puso, sa kanilang purpose, bakit sila naroroon. Pero para saan ba? Because, again, madali ang tao na magkaroon ng dahilan para magsama-sama, pero para saan ito? Sabi dun sa verse 2, "Then Joshua the son of Jozadak and his brethren, the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel and his brethren, arose and built the altar of God, of the God of Israel, to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God." Dito natin makikita ang kahalaga ng pagkakaisa, lalo na kung ito ay para sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Sabi ko nga, di ba? People can call others para samahan niyo ko, let's do this together. At marami namang magagandang dahilan to be together. Pero wala na doon masigit pa kapag ang bayan ng Diyos, tayo mismo, ang mga anak ng Diyos, magkakaisa sa puso at isip para sumamba sa Diyos sapagkat walang katulad ang Diyos. We would want to worship and to honor Him. At hindi ba yun mismo nilalagay ng Diyos sa ating isip at puso? Sana yun mismo ang ating nararamdaman ngayon habang tayo sumasamba
sa Kanya. And that's exactly the prayer of our Lord Jesus Christ in His great priestly prayer in John chapter 17. Sabi niya sa verses 20 to 21, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Saan daw nakasulat sa Bible yung pangalan natin? Ito mismo yun eh. Hindi lang niya pinanalangin ang kanyang mga immediate disciples at that time, pero lahat daw ng mga sasampalataya pa sa Kanya. Kasama tayo doon, future. Bakit? Para daw magkaroon ng pagkakaisa kung paano ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa. And of course, together with the Holy Spirit, tayo rin. Magkaisa tayo sa Panginoon. Again, marami tayong pwedeng differences of opinion, marami tayong pagkakaiba sa background, temperaments, pero kapag nasa Panginoon, bibigyan niya tayo ng iisang diwa. Kasi sa Diyos nanggagaling to eh. So hindi lang ito basta-basta unity na galing sa tao. Ito yung pagkakaisa na binibigay ng Diyos. And notice that kind of testimony that we can have in the world. Di ba marahil, yun nga ang nagiging sagabal sa marami, yung supposed to be mga Kristiyano, yung mga nagtitiwala daw sa Diyos, pero pag nakita mo nag-aaway-away, o kaya hindi magkaisa sa pagdulog sa Diyos, sa pagsunod sa Panginoon, nasan doon ang pagkilos ng Diyos. Pero kapag tayo kinilos ng Panginoon, mawawala yung mga tinatawag nating petty things, yung mga parang walang kabagay-bagay na pinagtatalunan, pero mas mananaig yung dahilan natin dahil sa Panginoong Jesucristo. We will be one in Him. Mahalaga yun. Sino ang naging involved sa ganitong gawain ng pagpapasimula ng pagsamba? Sabi doon, Jeshua the son of Josadak and his brethren, the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel and his brethren. Nabanggit natin last time, ito yung dalawang leaders na ginamit ng Panginoon para gabayan ang mga tao na bumalik sa kanilang syudad para sa gawain ng Panginoon. At lalo ko nare-realize gaano kahalaga ang pagre-raise up ng Diyos ng mga spiritual leaders who will have the desire to worship God and to lead other people for God. Di ba? Kailangan yun merong nire-raise up ang Panginoon sa bawat generation ng mga handang sumunod sa Diyos at handang akayin ng iba sapagkat kapag wala, paano na? Sila ginamit ng Panginoon at this time. Sabi nga ni Adam Clark, si Joshua was the grandson of Seraiah, the high priest, who was put to death by Nebuchadnezzar. That's in 2 Kings 25, 18 and 21. Talagang nasa linya itong si Joshua ng mga priests. This Joshua was the first high priest after the captivity. So, ibig sabihin, sa matagal na panahon, walang naglilid sa kanila spiritually. And this time, he was willing to be that person. Kailangan natin talaga yung merong totoong spiritual leader. Ang puso ay para sa Diyos at para sa bayan ng Diyos. So, will you be that kind of person na i-raise up na Panginoon? And are you willing to say, yes, Lord, handa ako magpagamit sa inyo sa anumang paraan? Be it to lead my family for you, be it to lead others or yung mga taong nasa paligid ko para sa inyo. Would you be willing to be used of God? Now, sabi doon, pagkabanggit ng main characters, sabi, they arose and built. Ibig sabihin, alam nila, panahon na, para lahat ng natutunan nila, lahat ng inilagay ng Diyos sa kanilang puso, panahon na to take action. Di ba? Ganun may panahon na tinuturuan tayo ng Diyos, we need to grow, we need to learn from His Word, pero may panahon, pagkatapos nun, then go. Hindi na panahon para umupo. Di ba? Habang tayo nagkakaroon ngayon ng pag-aaral, it's good to learn. It's good to worship the Lord. Pero pagkatapos, what do we do sa mga napakinggan natin o natutunan? Then, apply what God has taught us. Alam nila kailangang magsimula
Dahil pag hindi sila nagsimula kahit yung maliit na effort na ito, hindi nila makikita na natayo ang temple. Diba? At ganoon naman talaga, yung mga great things na iniisip natin must have small beginnings. Parang yung kahit kayong napaka-laking puno, pero nagsimula yan sa buto eh. Diba? Kailangan magsimula tayo doon. Yung first step, usually, ang pinakamahirap. But there must be a beginning, a start, and then ituloy natin kung gawain ito ng Diyos. Sabi doon, very, very specific. Hindi lang sila nagtayo ng altar, pero para kanino yung altar na iyon? Sabi, the altar of the God of Israel. Maliwanag yon. Hindi para kung kanino pa man, o basta lang sila nagtayo ng kahit anong altar, maliwanag para sa Diyos ng Israel. Now remember, galing sila sa paganong lupain from Babylon. At ang mga kapitbahay nila, walang pagkakilala sa Diyos. May mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Yun ang identity nila as the people of God, nakakonekta sa Diyos. Kung kiniklaim nila na ang Diyos, ang kanilang Diyos at sila ay bayan ng Diyos, tama lang na sa kanila, sa Diyos sila mag-alay at magtayo ng kanilang altar. Bakit? Nagpakilala ang Diyos sa kanila eh. Kumilos ang Diyos sa kanila eh. Alam nga namang kalimutan nila lahat yon. And I think that's also the case with us. Kailangan, kung may ginawa ang Diyos sa buhay natin, mag-manifest yun. Hindi po pwede na kumilos siya and then kalimutan na natin o walang epekto, walang pagbabago sa buhay natin. Now, bakit mahalaga yung pagtatayo ng altar? Sabi ni F.B. Meyer, this is the first thing that must be done before our temple building or other undertakings can be crowned with success. Doon muna magsimula. Bago mo pangarapin yung napakalaking bagay, nasan ka doon sa maliit na bagay na pinapagawa ng Diyos. The new start that God Himself was giving would have been invalidated without the altar, which meant forgiveness for the past and renewed consecration for the future. Very, very significant para sa bansang Israel. Remember, nung tinawag ng Diyos si Abraham, diba? Unang-unang lalaking tinawag ng Diyos to build, to follow God, at sabi ng Panginoon, you will be the father of many nations. Pero si Abraham nagtayo ng altar, at lahat ng mga patriarchs, lahat ng mga sumunod pa, nagtatayo sila ng altar. Napakahalaga sa kanila noon. Symbol yon ng kanilang pagkilala sa Diyos, yung desire nila to worship, at ito din ang magdadala sa kanila para kalimutan o yung nakaraan. Humingi ng tawad kung ano man ang kanilang kasalanan at magpatuloy sa gusto pang ipagawa ng Panginoon. Madalas nating binabanggit, di ba? Wala naman tayong physical altar sa bahay, pero how is our family altar? Di ba? Kasi kung tayo personally, walang ganoong panahon na natututo tayong manalangin, hanapin ng Diyos sa Kanyang salita, to enjoy that special time with the Lord always, every day. What do you expect? Would you care for your kids? Kung may anak ka na? Would you care for your family? Wala ka rin pakialam eh. Wala naman sa puso mo, sa sarili mo eh. Ito yung isang bagay na hindi natin pwedeng i-take lightly, because the life of a Christian is a life of faith. At kung wala tayong salita ng Diyos, wala tayong pakikinig sa salita ng Diyos, paano titibay yung pananampalataya natin? Nakakalungkot kapag tumatagal tayo as Christians, ito pa yung lalong nababawasan. Di ba dapat lalo tumatatag tayo doon? It now becomes the joy of our heart to really seek God. Bakit madali yung altar at bakit mahalaga? Una, compared to the temple na ipapatayo nila, which should be mas malaki, no? Mas madaling iset up ang altar. Hindi kailangan na matagal at hindi kailangan napakaraming tao dyan. Pangalawa, merong spiritual significance connected ito sa pagsamba nila sa Diyos. And thirdly, pagpapakita ng pagsunod nila sa Diyos. Ang Diyos kasi nag-utos na magtayo sila nun. So,
napakahalaga even that small thing. Kapag tinignan ng iba, ano ba yan? Mga bato lang naman yan eh. For them, it was very, very important. Now, ang mga circumstances sa panahon yon hindi ideal kung human thinking lang. Di ba? Pagtingin lang ng tao, parang sasabihin mo, may mga tao kasi palagi hinahanap, kailangan perfect ang timing. Kailangan lahat. Mukhang hindi darating yun. Kung hindi ka ililid ng Diyos at hindi ka susunod. Bakit sabi sa verse 3? Ginawa nila yung altar, though fear had come upon them because of the people of those countries, they set the altar on its basis. Tandaan nyo, matagal silang nawala sa kanilang bayan. Marahil may mga heathen na pumunta at nag-set up ng kanilang mga gusali. Marami silang kailangan tanggalin. At sabi nga nila, marahil, dun sa lugar na nagtayo silang altar, very, very significant place for them. Kailangan nilang alisin yun. At kailangan, by faith, they would follow God sapagkat may takot Hindi pa sila sigurado, safe na ba sila? Pero you know what? Natuwa ako, sabi ng isang commentator, mas maganda tong ginawa nilang they set up the altar first kumpara sa kung pinilit nilang magtayo ng wall. Bakit? Yung wall, physical yan. Yung altar was their faith in God who is able to protect them. Di ba? Kita nyo yun? Kahit at this particular time, kinikilos na sila ng Diyos to move by faith, even in a difficult situation. Anong ginawa nila? Of course, may altar, and they offered burnt offerings on it to the Lord, both the morning and evening burnt offerings. Kailangang manumbalik sa kanila yung pag-aalay muli. At mukhang gusto nilang gawin na normal na yan. Bakit? Nagkaroon ng morning and evening offerings. At yun nga sinasabi ko. Di ba dapat sa isang Kristiyano, normal na bagay na yan, that when we wake up, the first thing that comes to our mind is to praise God, to worship God. Hindi yung kung ano-ano nang ginawa natin, napagod ka na, nakalimutan mo na palang lumapit sa Diyos and to seek Him in His Word. Dapat nagiging normal yan sa Kristiyano. Diba? And then you can commit everything to God. Ano man ang gagawin mo. Masarap yun. Kung yan, naka-instill sa ating isip at puso, hindi mahirap maglaan ng panahon para sa Diyos. Bago ka nga gumawa ng kahit ano, alam mong ang Diyos muna. Diba? Kaya nga, of course, iba-iba naman tayo ng temperaments. Pero kaya nasabi siguro ng isang Christian, no breakfast, no Bible. Siguro sa kanya, nako-convict lang siya, dapat spiritual na pagkain muna bago yung physical. Wala namang mali if you need to have breakfast first, kailangan mo ng lakas yan. Ang ibig sabihin lang, talaga bang una ang Diyos sa atin. And then after we do our tasks for the day, paano yung magre-retire na tayo sa gabi? Tayo ba'y handang lumapit muli sa Panginoon? Diba? Mag-isip ano mga nangyari, and then kung may panahon pang magbasa kahit paano ng salita niya, and then to end that day before we sleep, going to God once again. Masarap maging habit ng isang Christian yun because, lalo na kung bata ka pa lang na naging Kristiyano, and then through the years of your life, naging habit mo na yan, hindi mo pababayaan. Why? Magbago man ang paligid mo, alam mong isang bagay, hindi magbabago ang Diyos. Sana ma-establish tayo ng Diyos sa ganoong pakikipagtagpo sa Kanya. All of us. Kailangan yan, hindi lang ang iilan. Anong sabi pa doon pagkatapos noon? Verse 4, they also kept the Feast of Tabernacles as it is written, and offered the daily burnt offerings in the number required by ordinance for each day. Tandaan nyo, they were doing this in obedience to the Word of God, pagsunod sa salita ng Diyos. At yung kanilang mga small steps, pero those were important first steps towards the right direction. Ito yung gusto ng Diyos Hindi lang naman ito nila ginagawa dahil napagkasunduan nila Alam nila, yan ang gusto ng Panginoon. Gaano kahalaga ba yung Feast of Tabernacles? Ito kasi, yung isang sineselebrate nila patungkol sa katapatan ng Diyos.
Tandaan nyo kung paano pinaalis sila ng Diyos from Egypt, going to the promised land, dadaanan nila yung init na disyerto, mapanganib. So, yun yung pagpapaalala sa kanila, ginabayan sila ng Diyos sa mga taong yun na lumipas. In fact, ang utos pa nga sa kanila, kahit nasa bayan na nila sila, sa araw na ito ng Feast of Tabernacles, kailangan sila magpatayo ng temporary shelter. Parang booths, yung madaling itayo, madaling matanggal. Bakit? Dun sila sa labas muna matitira at matutulog for some time during this Feast of Tabernacles. Again, paalala, yung dinaanan ng mga magulang nila kung saan nasa ibang lugar sila at pagpapaalala sa kanila, naging tapat ang Panginoon. Makikita nyo bakit mahalaga yung mga reminders na binibigay ng Diyos sa kanila sapagkat alam niya madaling makalimot ang bansang Israel. And so, with us, pakadali natin makalimot, di ba? Kung wala tayong gagawin to be able to remember those important things na ginawa ng Diyos at patuloy ginagawa ng Diyos, wala na yan. Ang sarap, pinapasa natin yan, di ba? Yung mga naganap sa buhay natin, sa ating mga anak, sa ating kaibigan, sa susunod na henerasyon. Kung paano ginawa nila sa salita ng Diyos, di ba? In the nation of Israel. And then notice, may isang salita dito, pagdating sa verses 5 and 6, na 3 beses uulitin. Very, very significant. Sabi verse 5, afterwards they offered the regular burnt offering and those for new moons and for all the appointed feasts of the Lord that were consecrated, and those of everyone who willingly offered a free will offering to the Lord. From the first day of the 7th month, they began to offer burnt offerings to the Lord, although the foundation of the temple of the Lord had not been laid. Kung maririnig ninyo at mababasa nyo yung paulit-ulit na binabagay. In fact, ang kinount ko lang pala is the verb offer. Pero, di ko pa sinama yung 2 beses binanggit yung offering. So that term offer was very, very significant. 5 beses binanggit dito. 2 verses. Yung pag-aalay para sa kanila was a natural form of worship. Again, inutos ito ng Diyos. Remember, nung nasa Babylon sila, hindi sila pwedeng mag-alay. Kasi they were in a pagan country. Kailangan lang sumunod dun sa maigpit na batas doon. Hindi sila makipag-alay sa Diyos. Pero ngayon, malaya na sila, dun. Yun ang gustong-gusto nilang gawin. At hindi ba totoo naman, kung kumilos ang Diyos sa atin at nakikilala natin siya, yung pag-aalay ay isang bagay na magiging natural din sa atin as Christians. Una, we offer ourselves as living sacrifice. Sarili natin muna eh. And then, kung ano pa man ang gusto ng Diyos, yung panahon natin, yung talento natin, yung ating resources, sa Kanya naman lahat galing yan. Hindi mahirap gawin kapag alam natin sino ang Diyos at gaano siya ka-deserving sa lahat ng yun. In fact, kulang pa nga pwede nating ialay eh. Kaya kapag tayo dumating sa parang nag-grumble tayo, parang ano ba naman yan, mag-offer, check our hearts. Kanino ba naman natin gustong ibigay? Di ba para sa Diyos naman yun? Okay. He deserves more. So, sabi doon, at ito na yung practical side, makikita nyo sa verse number 7. They also gave money to the masons and to carpenters, and food, drink, and oil to the people of Sidon and Tyre, to bring cedar logs from Lebanon to the sea, to Joppa, according to the permission which they had from Cyrus, king of Persia. Ito na ngayon, papasok yung kahalagaan ng pagmamanage wisely ng resources na binibigay sa kanila. Okay? Gaano man kaliit yung resources na yan, lalo na pagdating sa pera, kailangan ma-manage nila. Bakit? Maraming kailangan paggastusan. Okay, may pangangailangan eh. Kailangan nilang, syempre, alam nga namang, thank you na lang sa mga gagawa. Although they were very willing, pero syempre, kailangan din kumain yan. Kasama yon, di ba? Kailangan meron din silang bahagi doon. Paglalaanan din nila yan. Of course, so bayad sa gagawa, sa pagkain, yung mga gamit mismo. And notice, they wanted to use the best material. Sikat na sikat daw yung cedars from Lebanon. Pinaka maganda ang quality.
So, hindi siya mura. At maganda yung ganong philosophy, when it comes to the work of God, it should be the best. Okay? So, hindi naman ibig sabihin all the time, you'll have the resources, kailangan pinakamaga. No. Ang ibig sabihin lang, mataas ang pagtingin mo sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng-pwede na lang. Ganun ang kanilang naging principle. At, tandaan ninyo, bago magawa nila yon, kailangan, sabi doon, according to the permission which they had from Cyrus, king of Persia, ibinalik yung role ni Cyrus. Kung paano sinimulan sa chapter 1, kumilos ang Diyos sa puso ni Cyrus para i-declare na ipapatayo nila ang templo ng Diyos, ang tahanan ng Panginoon. Ngayon, binabalik. Magagawa lang nila ang lahat ng yon, kumuha ng mga gamit at magpatayo only because of His permission. Na may nagsabi na yung term permission can also mean grant or financial support from the royal treasury. Hindi lang sa pinayagan sila, may ambag din, contribution itong si King Cyrus para maipatayo at masimulan at maipagawa itong temple. Imagine how God worked in His life. Kitang-kita natin, pagkilos pa rin ng Diyos for all of these things to happen. God was very active. Again, nabanggit natin in chapter 1 about God's sovereignty in choosing this king. Pero, ganun din. Halos lahat ng gagamitin, gawa ng mga Gentiles, yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Again, the sovereignty of God. Ang sinulat ni David Guzik, this shows that they use Gentile money to purchase the supplies from Gentile Lebanon to build the second temple. Solomon's temple used Gentile supplies and laborers. God directed the building of the second temple to likewise be built with Gentile cooperation. Of course, since ang Diyos ang may hawak ng lahat kaya niyang kilusin kahit yung mga tao na hindi naman directly sumasamba sa Kanya, pero napapagalaw ng Diyos yan. Imagine. Lahat naman kasi nang gagamitin natin, siguradong may gumawa Kung gumagamit ka ng Bible, of course, saan ang galing yung paper? Yung ink? Yung, di ba? May pinanggalingan yan. Marahil, nag-transport, ginamit ng Diyos yun. Kahit yung mga taong yun, kahit mga hindi pa believers yan. Di ba? Kasi hindi naman lahat Christians who would do that. In the same way, sa kanila, maraming pagkakataon gumamit ang Diyos ng mga Gentiles. Because God is not limited. And yet, paalala din, ang main na gagamitin ng Diyos would be His people. Hindi pwedeng iasa ng mga anak ng Diyos para sabihin, hayaan mo na lang sila gumawa. Sinong aasahan natin gumawa? Yung mga unbelievers, gagamitin sila ng Diyos in His own way, pero tayo dapat mainly are the ones who are willing and available. Ready ba tayo magpagamit sa Panginoon? So, nakita natin kung papaano na challenge sila ng Panginoon in this endeavor. Okay? So, first point natin, as we mentioned, worship was restored at Jerusalem. At pinakamahalaga, na yung pagsamba personally and then as a people ay mabalik sa kanila. And then, eto na. Yung pagsisimula nung pagre-rebuild ng temple, the restoration of the temple begins from verses 8 to 13. Sabi doon, in verse 8, now in the second month of the second year of their coming to the house of God at Jerusalem, Zerubbabel the son of Shealtiel, Jeshua the son of Jozadak, and the rest of their brethren, the priests and the Levites, and all those who had come out of the captivity to Jerusalem, began work and appointed the Levites from 20 years old and above to oversee the work of the house of the Lord. Again, there must be a time to prepare and a time to start and build. Sabi nga natin, di ba? Pag hindi ka nagsimula, hindi ka rin matatapos. Kailangan may simula. Maganda nagpaplano pero hindi puro plano. No? Kailangan may simula kung kailan siya gagawin. Now, notice ang requirement, may certain age para sa mga Levites. Sabi doon, to oversee the work of the house of the Lord. Anong age ang binanggit for the Levites? 20 years old
and above. Bakit? Of course, para sila ay talagang nasa hustong gulang na, hindi yan mga bata, hindi yan teenager, pero nasa hustong gulang na para totoong maglingkod sa Diyos at magagawa nila yung tungkuling inaasahan para sa kanila. Okay? Sa batas ni Moses at the time, yung mga Levites, magsisimula sa paglilingkod at the age of 30. You can find that in Numbers chapter 4, verses 1 to 3, and chapter 4, verse 3 hanggang 47. So sa panahon nila, yung mga Levites, 30 years old. Sa panahon ni David, binago niya yan. So yung mga Levites, pwede na maglingkod at the age of 20. And you can find that in 1 Chronicles 23:24. Palagay nyo, sino ang sinunod nilang pattern? Of course, obvious, di ba? Sa panahon ito, under the leadership of Zerubbabel and Joshua, inadapt nila yung practice na ginawa during the time of David. 20 years old. Kaya nga kailangan, nasa hustong edad na sila. Bakit? Ang kanilang gawain, they were to oversee the work of the house of the Lord. They were supposed to be overseers. Tagatingin sila ng mga gagawa. Siyempre, kailangan may magdidirect. Ano bang kailangan? Tama ba yung mga ginagawa? Diba? Sa iba't ibang larangan. So, kaya makikita nyo, no, somehow, itong mga kukuning ito, dapat may alam pagdating sa tamang pamumuno, leadership, and at the same time, meron din siyang alam kahit papano sa paggawa. So, they must be responsible for that particular task. At alam nyo, bawat isa sa atin, pinagkalooban ng Diyos ng kakayanan eh. Di ba? Sabi nga sa Bible, yung iba binigyan ng 1 talent, yung iba 2 talents or more. Pero what do we do? Ano bang ginagawa natin sa binigay ng Diyos? Binabaon na natin sa lupa or are we willing to use that? Sa anumang capacity na binigay ng Panginoon. Sabi sa verse 9, Then Joshua with his sons and brothers, Kadmiel and with his sons, and the sons of Judah arose as one to oversee those working on the house of God, the sons of Henadad with their sons, with their brethren, the Levites. Tingnan nyo, bagamat mayroon ng willing na tumayo yung mga Levites na ito, hindi pa rin tumigil si Joshua kasama ang mga taong kasama niya to be a part. Kailangan pa rin sila. Okay? So, maganda itong kanilang ginawa because bagamat gusto nilang mas maraming makajoin, pero hindi pwedeng hindi na sila kasama. They were still a part, especially sa gawain ng Panginoon, to oversee what's happening. Now, sabi sa verse 10, When the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests stood in their apparel with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals to praise the Lord, according to the ordinance of David, king of Israel. Imagine nyo ba yung scene? Mahalaga ba ito para sa kanila? Of course! Kaya nga sila naka-entire apparel. Yung suot ng mga priests, suot nila yon. Mahalagang okasyon to. Together with the trumpets at lahat ng kasama doon. I could imagine, this must be a memorable scene. Bakit? Kasi alam nila, this is a time para lalo nilang i-proclaim ang Diyos, para sila mag-worship sa Panginoon. And that is also a good time to encourage one another in the Lord. Mahalaga sa kanila yan. Merong musicians who praise the Lord with instruments and songs. Kumawit sila responsively. Naka-arrange yan. So napakahalaga para sa kanila. Bagamat, hindi kasing enggrande siguro nung naganap sa panahon ni Solomon during the first temple. Pero alam nila, mahalaga pa rin ito. Di ba gano'n naman? Hindi naman nasusukat sa rangya ng paghahanda, di ba? Ang mahalaga, dito nagse-celebrate ang mga anak ng Diyos and they are seeing this is God's work. And we are willing. Sabi dun sa 11, anong theme ng kanilang pagsamba? And they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord. Anong sinabi nila? For He is good, for His mercy endures forever toward Israel. Yun. Tingnan nyo ang focus. This is a very joyful occasion. Bakit? Again, sa matagal na panahon,
matapos na ma-destroy yung Temple of Solomon, tapos napunta sila sa Babylon, wala silang ganyang pagsamba, wala silang ganyang pagsasaya. Panahon na para muli sila ay magalak sa Panginoon. Bagamat matagal pa matatapos ang temple, pero iyon ang simula nung tamang gagawin nila. So they made it into something which is very, very special. Again, it doesn't matter kung simple lang ang paghahanda, kung yun lang kaya. As long as the people of God are truly worshiping God. Kaya nga we support syempre yung ating mga mission work, yung mga churches na nagsisimula pa lang. Why? Lahat naman nagsimula doon sa maliit Ang mahalaga, God is being praised, God is being glorified, and He is being proclaimed. Remember, God is pleased kapag ang kanyang bayan ay sumasamba sa Kanya, kapag pinapapurihan siya ng kanyang bayan. In fact, nung tinitingnan ko yung Psalm 22, verse number 3, sabi doon, "But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel." Imagine, God inhabits the praises of His people. Yung salitang inhabit is enthroned sa ibang verse, sa ibang translations. Ibig sabihin, talaga namang ang Diyos nagagalak. Ando dun siya sa kanyang trono habang siya pinapapurihan ng kanyang mga anak. Ang sarap, di ba? Kaya huwag nating babali-balay kahit ng regular na pagsamba natin because mahalaga sa Diyos yan. At makikita niyo yung theme ng kanilang praise and thanksgiving. The very character of God. Bakit sila sumasamba? Sabi nila, "For He is good, and for His mercy endures forever toward Israel." Masarap pagbulay-bulayan sino ang Diyos, pero masarap kapag naranasan mo siya sa buhay mo. It's one thing to see from the Bible or to hear, oo, mabuti talaga ang Diyos. Pero yung pinaranas niya sa'yo at naging malapit siya sa'yo at alam na alam mo from experience, totoo yan. Pinatunayan ng Diyos. Yun ang nasasabi nila. Galing sa kanilang karanasan. Yun yung mas malalim ng pagkakilala sa Diyos. So because of that, they were focusing on God and His character. Gaano sila excited? Sabi doon, "Then all the people shouted with a great shout when they praised the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid." That very act, masayang-masaya sila. They all shouted. Parang tapos na, Hindi pa, nagsisimula pa lang, pero para sa kanila, that was already a good start. At alam nyo, kapag tama ang puso at isip ng mga anak ng Diyos, mahirap hindi makisali sa totoong pagsamba ng mga anak ng Diyos. Ewan ko sa inyo, di ba? Pero kapag tayo kumakanta on our worship service, kapag tayo may binabasang mga scriptures, do you take part? O habang ginagawa yun, abalakas akong ano. How would your heart be stirred up kung wala ka man lang participation dun? Diba? Feeling mo, basta gaganon ka lang. Hindi We're also active in worshiping God. Kasama tayo doon. At yun ang naramdaman nila. Hindi nila mapigilan kasi totoong-totoo. Nararamdaman nila yan. And that's the only way to make our hearts ablaze for God and our spirits to truly worship Him back. Mapuno tayo ng kadakilaan ng Diyos, ng Kanyang mga salita, ng Kanyang mga ginawa sa atin. Pag hindi ba naman na-touch yung ating puso, ating kaisipan. Magiging matigas na lang siguro tayo kapag wala na talaga tayong pakialam sa Diyos at mas mahalaga pa yung ibang bagay. May epekto ang totoong pagsamba at lalo na yung sama-samang pagsamba ng bayan ng Diyos. But notice, may mixed reaction dyan. Ano nangyari? Sabi sa verse 12, "But many of the priests and Levites and heads of the fathers' houses, old men who had seen the first temple, wept with a loud voice when the foundation of this temple was laid before their eyes." Yung mga matatanda na, yung older generation, naaalala pa nila siguro yung kwento at lalo na yung gaano ka ganda, gaano ka glorious yung first temple. At siguro, meron sa kanila na
they were shocked nung dinestroy yung Temple of Solomon. Di nila makalimutan. Alam niyo nangyari? Ang feeling nila, lalo silang nalungkot. Kasi, alam nila, hindi pwedeng ikumpara itong itatayo nila doon sa Temple ni Solomon. Walang comparison. Ang estimate nila sa panahon natin, ang cost ng Temple of Solomon would probably be around 5 to 8 billion dollars sa panahon natin. Dollars yan. Magnificent. At sabi nga ni Adam Clarke, hindi lang yun. Marami na ang wala. Wala na yung Ark of the Covenant. Wala na yung apoy na bumababa sa Diyos. Wala na yung mercy seat. Wala na yung heavenly manna. Wala na yung Aaron's rod that budded. O yung Shekinah glory na nakikita nila nun. O yung prophecy na binibigay ng Diyos. Even yung ginagamit mga high priest na Urim and Thummim. Madaming wala. Kaya pag ito mga older people ang tinanong, ano ba yan? Nakita nila yung wala. Nalungkot sila, hindi na yung kagaya ng dati. Alam nyo, hindi masama na alalahanin yung nakaraan. Pero minsan may danger kapag pinangahawakan mo palagi yung nakaraan. Hindi ka makamove on. Bakit? Hanggang puro yun na lang Compare ka ng compare sa nakaraan, wala ka ngayong effect. At hindi ka magamit ng Diyos. Kasi feeling mo, hindi kagaya nung dati, bakit noon, ganun kami, ba't ngayon hindi? Of course, naranasan mo. Pero ano ba ngayon ang ginagawa ng Diyos? May ginagawa siya, di ba? At ano ba bang plano niya in the future? Ang sabi ni G. Campbell Morgan, there was a danger in their weeping. Ano yung danger sa pag-iyak ng mga matatanda? The backward look which discounts present activity is always a peril. Kapag tingin ka ng tingin sa nakaraan, ayaw mong tingnan yung eto ngayon at yung pwede pang gawin ng Diyos, palagi may danger. Regrets over the past which paralyze work in the present are always wrong. Yun naman. Maaring nagkamali nung nakaraan, hindi ka naman makaget over. Hindi ka makahingi ng tawad sa Diyos and hindi mo mapatawad sarili mo. Moreover, all such regrets as in this case are in danger of blinding the eyes to the true value and significance of the present. Be careful. Of course, salamat sa Diyos sa mga nakaraan. Pero those past experiences are meant first to encourage us, to help us see the goodness of God. Di tayo pinabayaan ng Diyos sa nakaraan, even until now. At sana yun ang mag-fuel para tayo makamove on pa sa gusto ng Diyos. Pero salamat, hindi lang yon ang naging reaction ng crowd. Kalahati sa kanila, sabi doon, yet many shouted aloud for joy. Sino kaya itong mga sumigaw for joy? Of course, yung mga mas bata-bata, wala silang recollection, hindi nila alam yung nangyari in the past, hindi nila, siguro nakakwento lang, pero hindi nila nakita yung glory ng Temple of Solomon at ano nangyari pa. Ang alam nila yung ngayon. Kaya sila naging masaya. Alam nila, this was a significant time in their history, kaya dun sila masaya. At sa sobra daw pag-iyak at yung kasiyaan, magkahalo Sabi sa 13, so that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people. For the people shouted with a loud shout, and the sound was heard afar off. Magkahalo na yun. Yung pag-iyak, pagpupuri, kasiyahan. No, it's okay to have different emotions. Okay? Hindi naman tayo pare-pareho ng emotions at all times. Of course. Because we're made different by God. Pero yun nga, wag lang nating hayaan kung tayo nalulungkot, yung kalungkutan yun ang maghadlang sa atin para magpatuloy sa Diyos. Ilalapit natin yan sa Diyos so that we can find encouragement in God. Wag naman din na sa sobrang kasiyahan, we become lax. Okay na lahat Marami pang kailangan gawin. Dapat stir up tayo ng Diyos for more things na gusto niyang ipagawa sa atin. Nawa, naging encouragement yung ating pag-aaral para makita natin kumikilos ang Diyos sa buhay ng kanyang bayan. At sana nararamnasan natin yung patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa buhay nating kapatiran at ng ating iglesia for other churches and works na ginagawa ng Diyos sa iba't ibang daan.